Yo guys, what's up? Koro here. So, gusto ko lang bigyan ng follow-up video yung Valhalla Reborn. Kasi, nga naman, may nagreklamo last time na hindi ko na-discuss kung ano yung initial investment natin dito and syempre yung potential reward natin. Kaya ngayon gusto kong discuss sa inyo, syempre, pati yung adjustments nila na in-announce kanina lang. So yun, tara check natin and discuss natin yung possible ROI dito. So guys, ito as you can see, ito yung kanilang Discord channel. So as you can see, ito yung adjustments nila kanina. Nasa announcement channels din to, by the way. So ginawa ko, sinend ko lang din dito sa global chat. And by the way, ano ko dito, moderator ako dito, no? So hindi ko alam, siguro sobrang active ko lang kasi, kaya ginawa ko moderator. So yan, so for yung common natin, yung rewards natin na adjust, bumaba lahat to. Common, rare, epic, pati legendary. So from 200 yung common, naging 110 na lang. Rare 450, 250. So base stats to guys, hindi kasama yung IV. So if ever hindi nyo alam yung IV, panoorin nyo yung last video ko. So epic 650 to 500, 12 to 950. Death chance natin, ito guys, good news kasi bumaba rin yung death chance natin. So in overall, para sa akin, medyo balance lang yung ginawa nila. Kasi binabaan nila yung reward, at the same time, binabaan rin nila yung death chance. So by experience, dun sa and visual, mas maganda siya kasi hindi ka masyadong madidismaya kada adventure mo kasi hindi masyadong patay lagi yung ating warriors. So with that said, move on tayo sa rough estimate ko and sa rough computation ko ng ROI natin and initial investment. So for example, ito guys, meron akong dalawang build dito, common and legendary. So let's go first with the common build or commonoy build, no? So ito ang ginawa ko, in-adjust ko konti to. So I think mga 32 ron lang yung sa current market natin right now. So ginawa ko siyang 35 para ma-sure tayo. Kasi ito naman, I think mga 3 to 4 to, ginawa kong 5. So ito, $35, I think may sobra pa dito. So ito yung pang-common. So kapag sinama mo yung weapon, armor, and shield. Pero kung di mo naman kailangan yon, gusto mo warrior lang talaga, and gusto mo lang mag-hunt ng item in-game, pwede naman gumamit ka lang ng warrior. So $24 lang. Tapos syempre, potential reward natin. So hindi kasama dito yung items. So base stats lang to. Tapos minus ko ng 20%. So, para sa expected death rate natin and syempre sa revive cost. So, bakit 0.2%? So, hypothetically, 20% lang binawas ko kasi syempre yung items pa natin hindi kasama. May ano kasi yung boost yun sa runic rewards. So, I think medyo balance na 88 na nilagay ko. Pero syempre expected, pwedeng mas mababa pa dyan ng konti or mas mataas ng konti. Pero, I think malapit dyan yung expected or yung actual na runic per hour ng mga commons with items Tapos yan, per hour, 0.04. Tapos per day, $1. Tapos per week, $7. Estimated ROI, 33.4 days. And then, let's go to our legendary build. So, pag legendary, mas mahal siya. As you can see, $448 US. And per day mo is 0.38. Per day is $9. Weeks is 63. Ulitin ko guys, no? Rough estimate to. Ayan. So, ang estimated ROI natin in days is 49 days or 50 days halos, no? So, mas mataas siya compared sa common build, pero at the same time, mas malaki naman kasi yung per day niya. And syempre guys, meron kang makukuhang item kasi dito sa adventure. So, hindi siya sure, pero meron siyang chance. And sabi nila, sabi ng team, is mas malaki yung chance na mga legendary makakuha ng item. And guys, sabi ko sa inyo, yung mga tao dito is nakaka-ROI sila just by selling items. Katulad ko guys, nag-ROI ako dito, kakasell lang ng items. At syempre, konting runic. Pero mostly sa items talaga kumikita yung mga mga players. Kasi yung mga ibang mga players din, nagbibuild sila ng kanilang mga warriors. Tapos bumibili sila ng kanilang mga items via OpenSea or Ronin Marketplace. And gusto ko lang pakita sa inyo, ito yung mga items nila as you can see sa activity. So, click natin itong activity. And guys, no, as you can see yung legendary, may mga nasa-sold naman siya. So, latest na sold is $31. Meron pa nga 68. Meron ding $103. Item lang yan guys ha, item. And mind you guys na kahit yung common mo na warrior is pwedeng makakuha ng ganitong item. So either gagamitin mo siya or ibebenta mo siya. So nasa yun na yun kung paano yung diskarte mo. Yung iba guys ginagamit, yung iba naman binibenta agad for security ng kanilang ROI. So yun, quick video lang naman to and sana nagustuhan nyo yung ganitong video kasi syempre follow up video lang to. Tapos pinapakita ko sa inyo yung talagang possible na pwedeng maging ROI natin dito sa Valhalla Reborn. And syempre, if nagustuhan mo yung ganitong content, make sure to follow me in all of my social media channels. Meron ako sa TikTok, sa Facebook, syempre dito sa YouTube, meron din ako sa Twitter, and meron din ako Telegram channel. Abangan nyo guys kasi marami pa tayong mga play to earn na paparating. Itong recently, I think dalawa pala yung nagagawa ko pero sobrang daming minting na nagaganap
ina-try ko lang yung game, katulad ng Bomber Ronin. So, nakapag-mint na tayo dito, wala pa lang yung game na delay sila. Next naman natin is yung Ronin Cars, meron ng NFT pero wala pa rin game. Tapos marami pang parating katulad ng Crazy Rigs, Ronke Ship, and Dull Fantasy. So, yun lang muna para sa akin guys, and see you sa ating next video. Ingat!